Hi kapatid! Masarap na empanada for today's video na pwede nating pang merienda ng pamilya, pwede din nating ipang negosyo. Ganito lang kadali gawin. Tara, simulan na natin! Sa isang mixing bowl, pagsamahin natin ng flour, sugar, at salt. Paghaluin lang muna natin ang dry ingredients para pantay ang lasa ng ating dough. Pagkahalo ng dry ingredients, pwede nang ilagay yung butter, pwede din ang vegetable shortening o di kaya combination ng butter at vegetable shortening. Ganito yung ginagawa ko, combination ng dalawa. Mas masarap, mas malasa, at mas malutong. Pero optional lang to. Pwede din naman kasing pure butter o kaya pure vegetable shortening. Malinis na kamay ko na lang ang pinanghalo ko dito hanggang maging crumble yung ating dough, saka ilalagay yung tubig. Gradually lang ang pag-add ng water, wag na natin biglain kasi kailangan natin makuha yung hindi dry or hindi naman masyadong wet yung ating dough. Kapag ganito na ang ating dough, pwede na natin takpan muna ng plastic, pagpahingahin o i-rest muna natin kahit 5 to 10 minutes. Then saka natin ito ikakat sa size na gusto ninyo. At habang nire-rest natin yung dough, pwede na kayong gumawa ng inyong ipapalaman. Ganito naman yung version ng aming palaman. Kasi favorite to ng aking kids. Pero pwede hindi ito ang inyong gawin. Pwede kasi dyan ng chicken, pwede din ng pork, beef. Ito yung combination niya. May ham, may cheese, at saka potato. Bali, pinirito ko na ng konti yung potato. Tapos, ang ginamit ko namang ham dito ay cook na. Niligyan ko ng konting mayonnaise at asin at paminta. Hindi ko nilagyan to ng lara, pero pwede nyo lagyan to ng siling lara. Mas masarap. Pero kasi may bata akong kakain, kaya in-skip ko muna ang siling lara. Then, after ma-rest yung ating dough, pwede na natin yan hati-hatiin, depende sa size na gusto nyo. Basta magdust lang kayo ng maraming flour sa inyong table kasi didikit yung ating dough sa lamesa pag walang flour. Kung mapraso kayo, then flat lang natin dito sa lamesa. Gagamit na ako dito ng molder ng empanada para mas magandang tignan o para mas mapadali yung ating paggagawa. Bago nyo i-close yung ating molder na empanada, lagyan nyo muna sa paligid ng egg wash para mag-close yung ating dough. Ayan, ganito lang naman. Tatanggalin nyo lang naman yung excess na dough. Madali lang siyang gawin. Madali lang siyang i-molde dito sa ating molder. Mura lang pati itong ating molder na nabili. So, ganito lang kasimple. Depende na sa inyo kung gaano kadami, kalaki ang inyong gagawin. Kapag naman ito i-stock nyo, hindi nyo agad iluluto, ganito naman yung ginagawa ko. Nilalagay ko sa isang lalagyan at nilalagay ko ito sa freezer. At kapag naman ipiprito mo na, syempre mainit ang mantika, nasa medium fire ang aking ginagamit dito. Iprito ang empanada until golden brown o kaya ay light brown. At kung ito naman ay iyong pambenta, palamigin mo muna maigi bago nyo ibalot or i-box. Madali lang siyang gawin, napakasarap pa at gustong-gusto talaga to ng aking kids. At isa ito sa laman ng aking istante nung nag-ooperate pa yung aking physical store. Yun lang, sana'y makatulong sa inyo ang bidyong ito. Thank you for watching. Bye!